Hi! So, I have decided to share my journey mula nung nag-apply ako hanggang sa nakarating na ako dito. I'll try to explain it briefly, but um, I hope that it will bring you inspiration and also baka magkaroon kayo ng idea kung ano rin or paano rin yung gagawin ninyo. Okay po. So, February of 2023, that was the time na nag-apply ako ng FCE, which is the Foreign Credential Evaluation. Sa Spantran po yon. I chose the soft copy only. So, that's course analysis. So, ang ginawa ko po, muna nag-request ako ng copy ko, personal copy ng TOR ko from my bachelor's, tapos yung prof ed ko and yung master's degree ko. So yun yung hawak kong mga TOR, and then in-scan ko and then finorward ko or sinend ko sa Spantran for their initial evaluation. Then, nagbayad ako through credit card. I think through credit card lang po talaga yung payment sa Spantran. So, hindi siya pwede na ipa-Western Union or ano. Basta card lang ang alam ko. Kasi at the end of the application, meron dong card details na hinihingi. Nung time na yon siguro 12,000 or basta kulang-kulang 13,000 po sa peso yung binayaran ko doon. Okay, so after that, na-evaluate na ng Spantran yung scanned copy na sinend ko sa kanila. Nagre-request na sila ngayon ng copy from the school for their validation or authentication. So, there are 3 options po na binigay sa akin. The first option is, yung scanned copy na yon kailangan isend ng school using their official email address, yung may .edu.ph or yung .edu.com, yung mga ganun-ganyan. Basta yung official email address ng school. So, hindi pwedeng gagawa ka ng kunya-kunyaring email address ng school mo tapos at gmail.com. Hindi po yun pwede. Hindi nila i-validate or ma-authenticate that way. And then, option number 2, magsisend or magpapadala ang school mo ng hard copy with nasa envelope at ito'y sealed po. Okay? And then the third one is the Spantran will be the one to reach out to your school. So, this requires additional payment. Okay, guess what? What I chose? It's the option 1. So, kung ano yung scanned copy na sinend ko sa Spantran, finorward ko ngayon sa school, doon sa highest po sa highest attainment. That means dun sa masteral. Kasi may copy na rin sila dun ng TOR ko from bachelor's, prof ed, tsaka yung sa masters. So, finorward ko sa school yung scanned copy na finorward ko rin sa Spantran. And then, yun din yung ifo-forward nila sa Spantran para same yung picture, same yung TOR na mapupunta sa Spantran. Did you get it po? It took me, I think, mga 2 weeks na pabalik-balik sa school. Hindi ko na i-mention. It took me 2 weeks para ma-convince sila na kailangan po kayo po yung mag-forward nito sa Spantran. Kasi, ang nakasanayan nilang practice is the Spantran will reach out to them and then they will reply. Ngayon, sabi ko, ganito po kasi yung option. So, yung in-explain ko yung options. Para hindi na ako magbayad sa Spantran, kasi yun yung option 3, kailangan magbayad sa Spantran, tapos sila yung magre-reach out sa school. So, pinilit ko, or kumbaga, nakiusap ako na pakisend na lang po using your official email. Okay, so, syempre, dumating yung point na sinend na nila. Then, after 3 days, okay na forward na sa akin sa email yung soft copy ng FCE ko. So, sobrang saya ko. That's February po. And then, dumaan ang ilang mga buwan. Nag-a-apply ako sa mga online job sites like Indeed, may School Spring, yung mga Apply Track,
Ayan, iba-iba po yan. Sa isang gabi, tinatry ko na makapag-apply ng 10 to 20 applications. Makapag-send or reach out sa mga school districts. Okay? Hindi muna po ako choosy. Hindi ako namimili ng state. Kung saan may nakita kong may hiring, go. Hindi ako namimili ng state. Kasi kahit saan sa US, yun yung mindset ko. Kahit saan sa US, okay lang sa akin, okay na ako doon. So, apply. And then, every 2 weeks, meron akong nai-schedule or may nai-schedule na interview. So, okay naman, maganda naman yung yung flow. And then, after ilang days, magme-message sila sa'yo na, unfortunately, ganito, ganyan, you have a strong background, you have a strong profile, but, unfortunately, we found the best or a better candidate, mga ganyan. So, in short, puro rejection. Okay? Umabot ng 6 or 7 rejections actually bago ako nakakuha ng job order. Or job offer. Sorry, job offer. Okay, so that's February. March, April, May, June. Nung nag-June na, syempre, na sa Pilipinas. Parang bakasyon na sa Pilipinas noon dahil August, pasukan na naman. So, nawawalan na ako ng pag-asa. Kung pasukan na sa US ng August, yung time na yun, June na yun, parang sumuko na ako na sige, kung hindi ko pa time this next school year, next time na lang ulit. Parang ganon. Kasi, yung trabaho ko sa DepEd, naman to permanent naman to hanggang mag-retire na ako, hanggang ako yung magsawa. So, sumuko na ako. And then, I got an interview. Sabi ko, I think this will be my last interview na lang para hindi na ako susubok ulit, sabi ko. And then, after that, guess what? After 2 days, I got my job offer. And thank God, I'm thankful talaga and grateful dahil alam mo yon yung time na kung kailan yung pasuko ka na, sumuko ka na, you think wala nang pag-asa talaga na makuha ko yung inaasam ko, doon ako nagka-job offer. 'Di ba? He moves talaga in mysterious and unexpected ways talaga. Okay po. So, nung June na yan, nagka-job offer ako. Ngayon, ang problema ko naman is visa sponsor. Kasi po, bago po kayo makapunta sa US, kailangan mo ng job offer, kailangan may mag-sponsor, that's visa sponsor, at kailangan ma-process ito sa USCIS or sa immigration. Okay, so kailangan ko ng visa sponsor. I have my job offer na, but the school doesn't have any idea kung paano mag-hire ng foreign teacher. Nagkaroon sila ng Filipino teacher before, pero nandito na siya sa US nung nag-apply at na-hire siya. Pero ako nasa Pilipinas pa nung hinire nila ako or binigyan nila ako ng offer. Ngayon, naghanap ako ng visa sponsor because the school, they don't have any idea about that nga dahil first time nila. Since ako meron na akong idea dahil nagsa-search ako palagi. Nag-email ako sa mga list of visa sponsors. May mga visa sponsors na okay sana, pero hindi daw nila sakop yung state na pupuntahan ko or yung may offer ako. May mga nire-recommend silang ibang state na pwede nila akong matulungan. Pero syempre, may bayad yun, babayaran ko sila para sa sila yung maghahanap sa akin. Since may offer na ako, self-placement na ang tawag, 'di ba? Kasi kapag full placement, yung visa sponsor maghahanap ng school para sa'yo. Parang they are acting like agency. Pero since may offer na ako, may school na ako, support na lang nila as visa sponsor ang kailangan para sila yung mag-process sa immigration. Okay. So, meron akong nahanap or meron akong nakita na visa sponsor, and that is Teachers Council. Okay po. So, mag-search po kayo ng Teachers Council. Sila po ay nag-self-placement at full placement. That means, pwede silang maghanap ng school for you with charges po yan. At pwede rin po kung meron na kayong job offer, pwede po kayong lumapit sa kanila. Siyempre, with charges pa rin, pero mas mababa ng konti kaysa dun sa full placement. Okay. So, nung
nagkaroon na kami ng meeting na. At pinacomplete na sa akin yung requirements for process na sa immigration para sa visa. Ayun, nagkaroon ng agreement sa school board. Actually, meron silang binayaran na sila muna ang gagastos instead na ako. Kasi pwede po yun yung VS kailangang bayaran. Paano sila gagalaw? Kailangan talagang bayaran ng VS. It's either ako ang magbabayad o ang school, or pwedeng hati kami. Depende po sa ibang mga nakukuha po sa US or may mga school district talaga nagbabayad. Meron naman si teacher nagbabayad, meron namang hati. So, in my case, school ang nagbayad, school district ang nagbayad sa VS para mai-process na. So, ang gastos dito sa US, school district ang nagbayad. Ang gastos sa Pilipinas, ako lahat ang nagbayad. Okay? So, ganun po ang nangyari. And then, naayos na, kumuha na ako ng state license. Okay, that's another reminder po hindi po kayo pwede magturo sa US hanggat wala kayong teaching license. So, mag-search na po kayo kung ang state na gusto nyong puntahan o yung state na nagka-job offer kayo ay pwede ninyong apply agad yung teaching license kahit nasa Pinas kayo, or ano bang pwedeng gawin. Pagdating ninyo, bigyan kayo ng temporary license para nyo yan dito, ma-process. Okay, so in my school district, sa Iowa po dito, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang makakuha ng state license. Yun nga lang, yung time ko, inabot ako ng 2 months or almost 3 months bago makakuha ng state license. So, nung nakakuha ko ng job offer ng June, July, August ko pa po nakuha yung aking state license. Ayan po. After ko makuha yung state license, dun pa lang umandar yung application ko sa US immigration. Doon pa lang umandar. And pagdating ng October, approved na ang aking pagdating ng October, naipasa na sa immigration yung aking application. Nagkaroon ng delay dahil parang nagkaroon ng compliance yung school district dahil first time nga nila mag-apply, nagkaroon sila ng additional compliance. Okay, and then nung na-comply na nila, December ng 2023, lumabas na yung result. Pero yung effectivity na nasa result is October. So that means, noong October, pre-approved na siya, pero kinailangan nila ng compliance, additional requirements. So, December lumabas yung aking notice of action. Okay, so alam nyo po, I'm so thankful ulit sa part na yon sa Lord, kasi December nawala yung mami ko, yung lola ko po. So, inisip ko kung nung October na-approve pala, tapos umalis kami ng November, December namatay ang mami, hindi pwedeng hindi ako uuwi, or parang hindi ko kakayanin. So, timing talaga, or talagang plan ni Lord na hindi kami agad umalis. Ako, kasi kasama ko yung asawa kong aalis. Doon sa visa ko, pwedeng kasama na agad ang dependent kasi H1B po. Ayan. So, December yun. And then, masaya kaming nagpasko, masaya kaming nag-New Year kasi nga approved na. Nitong January, nagbalak na akong mag-resign. At nag-resign na nga ako. And tambay ako ng ilang days, ilang weeks. Kasi inayos ko na yung aking exit clearance sa POEA. That's OEC. Okay. Medyo natagalan din yung verification ng aking contract sa DMW dito sa US na pre-process din ng aming school district. So, tumagal ng ilang months. So, June ako nagkaroon ng job offer, diba? So, July, August, September, October, November, December, January, February. So, nakuha ko lahat ng requirements, lahat ng kailangan kong i-present pag-exit ng Pilipinas, Feb na. So, dun kami nakaalis. So, that's my 8 months process. Okay po. Siyempre, andun na rin yung nag-worry ka sa
plane ticket mo. By the way, ang plane ticket ko, sagot ko. Tapos yung down payment ko sa apartment dito sa US, sagot ko. May mga schools na sa kanila yung yung apartment or place. May mga schools na bahala ka. Basta nandito ka na, magtrabaho ka, ganon. Basta. So, ganun po. Ngayon, hindi pa ako sumasahod. I have to take care of my bank details pa. Kasi kakakuha ko lang ng aking SSN or yung Social Security card ko po. Kaya ayusin ko pa yan para sa aking first salary, first paycheck. And that's it. That's my story, my journey. And I hope na madali lang din yung pagdadaanan nyo once na nagkaroon kayo ng job offer. Kaya po sabi ko sa inyo, bago kayo mag-apply or mag-push ng application, kailangan kompleto na po lahat. Paano kung nagka-job offer kayo, tapos dun nyo palang asikasuhin yung FCE nyo, yung mga TOR, diploma, and other things na kailangan po nila. Talagang magkakos po yan ng delay. Matagal na nga po yung process ko na 8 months. I know some teachers na 5 months, 4 months lang yung process, 6 months lang yung process. Walang delay. And also, meron silang assistance ng agency, mas mabilis. Hindi na nila kinailangang ma-stress sa OEC. Ako super stress sa OEC dahil DIY lang po kasi ang hindi na ako nagbayad ng agency or any tao na mag-support or assist sa akin sa ng OEC. Okay? At yun lang po. If you have any questions, don't hesitate to PM or send me a message. May mga nagbe-message sa akin actually, and pag may time ako, nagre-reply tayo para matulungan natin sila, 'di ba? May mga problems din sa papers nila, may mga concerns din sila sa background nila, and educational background and their work experience. So I can give them any advice. Ayan po. So sana po meron kayong naintindihan sa mga kwento ko. And that's my journey po. Ayan. So, wala akong backer talaga. Walang kumuha sa akin dito sa US. Walang sino man ang nag-refer sa akin. Talagang ang Lord lang, will niya talaga na magka-job offer ako dito. And that's it. Thank you very much for your time.